Hello, welcome back to our channel. So, ang i-discuss natin today is paano mo ba siya bibitawan? How do you let go? Medyo dramatic, no? Pero actually, ito yung pinagdadaanan ko ngayon. So, bear with me, okay? Paano mo ba siya bibitawan talaga? Well, alam mo yung masakit? Actually, hindi yung wala na siya. Hindi rin yung iniwan ka. Ang masakit, yung nandyan pa siya, buhay, masaya, pero hindi na para sa'yo. Nagpo-post pa siya. May bagong haircut, may bagong kasama. Eh ikaw, wala. Di ka nakasali sa mundo na dati ikaw yung sentro. Ouch. Sabi nila, mag-let go ka na. Parang ang dali, no? Pero paano kung yung taong binitawan mo? Eh siya rin yung taong pinangarap mong makasama habang buhay. Na akala mo siya na yung habang buhay mo. Kung nandito ka ngayon, kung nag-click ka sa video na to, may parte pa rin ng puso mong umaasa. Umaasang may sagot sa tanong na, paano ba talaga siya bibitawan? Hindi gamit ng galit, ha? Hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil ready ka ng patawarin ang sarili mo. Promise ko sa ending ng video na 'to, hindi lang utak mo ang maiintindihan ang sagot, pati puso mo. Mararamdaman kung bakit kailangang gawin 'to. Kasinungalingan kinalakihan natin. Sinanay tayo sa ideya na kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kapag mahal mo, hawakan mo ng mahigpit. Pero bakit walang nagturo na minsan yung tunay na pagmamahal ay yung handang bumitaw? Sabi nga ni Viktor Frankl, kung hindi mo na kayang baguhin ang sitwasyon, baguhin mo ang sarili mo. Reality check lang. Hindi mo na siya hawak, hindi mo na siya makokontrol. Pero ikaw, hawak mo pa rin ang sarili mo. Ang tunay mong kalaban, hindi siya. Yung sarili mong version niya. Naisip mo na hindi mo pa rin kayang pakawalan. Kasi totoo to. Ang minamahal mo, hindi na siya, kundi yung alaala niya. Yung kayo na matagal nang wala. Bakit ang hirap-hirap niyang bitawan? Halimbawa, biglang tumugtog yung kanta niyo, napastop ka, napaluha ka. Di lang puso mong sugatan, pati utak mo, adik na sa sakit. May scientific term dyan. Kapag in love ka, nagyalabas ng dopamine ng utak mo, parang drugs. Kaya bawat picture niya, bawat memory, parang saksak ng droga. And guess what? Utak mo, hindi alam kung real siya o memory lang. Kaya kahit ghost na siya sa buhay mo, hinahanap mo pa rin. Kasi sa utak mo, buhay pa rin siya. Hanggang kailan ka magiging addict sa taong hindi ka na naman iniisip? Ang libing ng almost. Ang totoo, hindi lang siya ang iniiyakan mo. Iniiyakan mo yung mga anak na hindi nyo nabuo. Yung honeymoon na di natuloy. Yung matatandang version nyo na sabay-sabay magsusubuan ng lugaw. Pero lahat yon sa utak mo lang nangyari. Guni-guni. Pantasya. Kwento mo lang na hindi naman niya pinaniwalaan. Kaya masakit. Sakit, no? Kasi hindi lang siyang nawala, kundi yung future na buong puso mong inasam. Pero maybe kailangan mo talaga masaktan para mamatay yung lumang ikaw. Para yung ikaw na talagang nagpapakababa, laging nagmamakaawa, laging naghihintay ng reply, mabura. At mapalitan ng ikaw na buo kahit nawala na siya. Hindi mo kailangan kalimutan siya. Hindi rin kailangan burahin lahat ng alaala nyo. Pero, kailangan mong piliin na mahalin ang sarili mo. Gaya ng pagmamahal na binigay mo sa kanya na hindi naman niya binalik. Tanggapin mo na, hindi siya yung the one. Siya lang yung parang naging teacher. Teacher kung paano masaktan, kung paano magtiwala, saka kung paano bumangon.
Ito na ang huling katotohanang dapat mong bitbitin. Hindi ka magmo-move on dahil kinalimutan mo siya. Magmo-move on ka dahil naaalala mo kung sino ka bago nawala sa sarili mo. Kakahintay sa kanya. Okay? So, bitawan mo na siya. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo na rin ang sarili mo. Ngayon na. Hindi bukas. Ngayon. Ngayon. Pinipili mong tumayo habang basag ka pa. Last kong statement para sa'yo. At para na rin sa sarili ko. Who do you become when you finally stop loving those who already left? Good luck and God bless. Okay, before I say ciao, don't forget to hit like, subscribe to this channel para ma-update ka pa rin sa mga next episodes and next truth bombs na ito-drop natin.